Nandito po kami ngayon sa bayan ng Puerto Galera, dito po sa White Beach. At gusto ko pong sabihin sa inyo na ang Puerto Galera ay open na po. Pero sa mga tourist, kinakailangan na makipag-ugnay po kayo sa municipal government ng Puerto Galera. Pero sa mga residents, wala na kung gaanong requirements. Makikita ko ninyo itong beach na ngayon ay malinis. Ngunit walang gaanong tao. Aywan ko lang mamayang gabi, pero ang tao talaga hindi na katulad noon bago mag-pandemic. Naapektuhan talaga ng pandemic ang mga resorts dito, pero ngayon may unti-unti nang nag-open ang economy. Kaya maganda ho na pumunta ko kayo dito sa Puerto Galera. Ang Puerto Galera ay first class municipality dito po sa Oriental Mindoro. At ayon sa 2015 census, meron pong population na 36,606. Ito po ay 51 kilometers from Calapan, the provincial capital. Sana na-enjoy ninyo yung mga sites na na-feature namin sa video na ito. At ini-encourage ko kayo na dumalaw dito sa Puerto Galera at makita ninyo ang kagandahan ng lugar na ito. God bless you! Magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ang linggong nagdaan ay naging mabuti po sa inyo. Kayo po ay ligtas, malusog at masaya na naglilingkod sa Panginoon. Sa umagang ito, tayong muli ay nasa labas ng aming bahay. Mainit ang panahon, subalit sa gabi po ay umuulan. Bago po tayo dumako sa message ngayong umaga, gusto ko munang batiin ang ilang mga nag-birthday celebrant sa linggo na ito. Unang-una po ay si Pastor Angel Quilas. Ang pastor po doon po sa Labo, Talubatib, Camarines Norte. Ganun din po si Mera Mahusay Macrohon. Siya po ay nakatira dati sa Marikina at merong anak na nag-aral sa Brenda Stewart Center. Subalit sila ngayon ay nasa Davao de Oro. Ganun din po si Haji de la Cruz sa Marikina. Isa rin po siyang kabataan natin doon at salamat sa Panginoon sapagkat patuloy siya na naglilingkod sa Panginoon. Last but not the least ay si Emard Aquino, ang husband ni Miles. Siya po, kaarawan po niya ngayon at kagabi po ay nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa araw na ito, sa magandang panahon na pinagkaloob ninyo sa amin. Salamat din po sa inyong pag-iingat sa amin sa buong magdamag. Bagong buhay na inyong ipinagkaloob sa amin sa araw na ito, bagong kalakasan at bagong pagkakataon na kayo ay mapaglingkuran at ganun din po ang aming kapwa. Salamat po sa inyong biyaya sa pangalan na Jesus. Amen and Amen. Tayo po ay nabubuhay sa mahirap na kapanahunan. Ano po? Meron pong ilang mga articles dito na gusto pong basahin na aking nakuha sa mga leading national newspaper po natin. Unang-una po, ito pong nakalagay dito, New lockdowns as coronavirus speeds up, dated March 22, 2021. At ito po ang ilang mga nilalaman. Several European countries introduced new lockdown measures Saturday as they battled surging coronavirus infections. Residents in Poland
parts of France and Ukraine's capital Ukraine all face new restrictions, with most shops shut and people urged to work from home. Elsewhere in Europe, frustrations with COVID-19 curbs were spilling over. The pandemic is still speeding up worldwide, with the number of new COVID-19 infections rising globally by 14% over the past week, according to AFP data. More than a third of France's population is now under a renewed lockdown as the country, along with several European neighbors, battles a third wave of the virus. Ang akala ko po, dito lang sa bansa natin ang tumataas. Pero ang pag-surge ng COVID-19 ay muling tumaas sa panahon na ito globally. Ang isa naman po dito ay mula po sa Daily Tribune. Ang pamagat po ay Berlin declares new pandemic. At ang sabi po dito, German Chancellor Angela Merkel announced a strict shutdown for 5 days. Germany will enter a strict shutdown for 5 days over Easter as it fights soaring infection rates fueled by variants in a new pandemic, Chancellor Angela Merkel said Tuesday after marathon talks with regional leaders, as well as extending existing measures including keeping cultural, leisure, and sporting facilities shut until 18th April. Merkel and Germany's 16 state premiers agreed on a tougher shutdown between 1 and 5 April. Almost all shops will be closed during the 5 days and religious services will be moved online over Easter. Only grocers will be allowed to open on Saturday, 3 April. The situation is serious. Case numbers are rising exponentially and intensive care beds are filling up again, Merkel said. The British variant has become the dominant strain circulating in Germany, she said, noting that we are in a new pandemic. Essentially, we have a new virus. It is much deadlier, much more infectious, and infectious for much longer, the veteran leader said. Yan po. At ang isa naman po ay dito po sa Oriental Mindoro. Ito po ay mula sa Manila Times. At ang sabi po dito, the Oriental Mindoro Provincial Hospital has temporarily stopped accepting COVID-19 patients because it is full, Provincial Administrator Dr. Hubert Dolor said. Dr. Dante Nuestro, acting chief of hospital, told the Manila Times that the OMPH 35 COVID-19 rooms are occupied. He said that the COVID-19 wards of the Bulalakaw Community Hospital, the Southern Mindoro District Hospital in Rojas Town, the Pinamalayan and Nauhan Community Hospitals are also full. We are being overwhelmed by the surge of the infections. I am here in Manila to get additional cartridges for the RT-PCR test, and I continue receiving reports of more patients being brought to the OMPH, Nuestro said. He said that there were reports that private hospitals in the city have also stopped accepting COVID-19 cases. We also have other patients who need medical attention, and we are asking our counterparts in the other government hospitals in the province
not to bring the patients to the OMPH because we cannot accommodate them anymore, and the transfer can cause inconvenience and more medical issues to the patients, he said. Well, ang nabasa ko po sa sa FB page ng aming governor dito na false daw itong news na ito kasi wala daw pong nag-interview sa kanya. So naniniwala ako doon sa sinabi ng governor dito, at ang sabi niya pwede pa raw namang tumanggap yung mga hospital dito. Ang isa naman pong article ay merong pamagat na give us antidote for exhaustion. So, the Philippine Nurses Association, PNA, on Sunday said, health workers are getting tired as they are overwhelmed by people falling amid the fresh wave of coronavirus disease 2019 transmission. Fear on COVID-19 was lessened because of the vaccines, but there is no antidote for tiredness. Our health workers are really exhausted, especially those who are assigned at the COVID wards in the hospitals, Reyes noted. Our position on the possible call for timeout is that it is a difficult decision if we are talking about lives and source of livelihood, but the public should understand that the health workers have their limitation, Reyes said. So, meron din daw pong shortage ang ating mga health workers sa panahon na ito. Kaya ang sabi niya, our situation is really very difficult. Actually, there was one case just recently of a nurse at the Philippine Heart Center who died because of COVID-19, and many health workers are being quarantined, he said. How can our healthcare system handle this when many health workers are under quarantine? We have a shortage of staff, and this is happening. It is very alarming and frightening, Reyes said. He noted that many nurses are working in an extended shift to cover for the other health workers who are either sick of COVID or are under isolation. There are nurses who choose to quit. We cannot blame them as every day they are exposed to COVID-19, very stressful, emotionally draining, as they see many Filipinos who are fighting for their lives and even for yourself. You know it's dangerous. That is why many are leaving, Reyes said. So, ang panawagan niya, we have many nurses who are no longer working in hospitals. If the government can convince them to return to the hospitals, we have many available nurses. We do not believe in shortage of nurses with the data that we have, he explained. So, pati mga health workers natin ay naapektuhan na. Okay, sa umagang ito, ang atin pong scripture ay matatagpuan sa Psalms 27 verse 4. Ang sabi po dito, I have asked one thing from the Lord. It's all I seek, to live in the Lord's house all the days of my life, seeing the Lord's beauty and constantly adoring His temple. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa bahay ng Panginoon lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at mag-usisa sa kanyang templo. Ang topic ko po ngayong umaga ay why we need to keep on going to church. Bakit nga ba tayo pumupunta o umaten sa church? Ano po ba yung mga benefits na makukuha natin doon? Well, there are 3 reasons why we go to church. Number 1, God's presence. Ano po? Ang presensya po ng Diyos.
Meron pong tinatawag na omnipresence of God, meaning God's ability to be at all places at the same time. Yung pong pagsalahat ng dako ng Diyos, nasa lahat ng lugar ng sabay. Yun po ang omnipresence of God. Pero meron din pong tinatawag na inner presence of God. Yung pong presensya ng Diyos sa ating buhay through His Holy Spirit. Sapagkat sinabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 18 and 19, na tayo po ang templo, ang katawan po natin ang templo ng Espiritu ng Diyos, at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Pero meron din pong tinatawag na God's manifest presence. Yung po papahayag ng Diyos ng kanyang presensya. Ilang mga halimbawa po sa Bible, Unang-una po, God made Himself manifest to Moses in the burning bush. Yung pong nagpahayag ang Diyos kay Moses sa pamagitan po ng nagliliyab na bush. At ito po ay makikita natin sa Exodus chapter 3. At ang Diyos, ang kanyang anak, was manifest to us in the person of Jesus Christ. Ipinahayag puri ng Diyos ang kanyang anak, sa pamagitan po ng ating Panginoon Kristo nang siya ay magkatawang tao, at ito po ay mababasa natin sa John chapter 1 verse 14. And then the Holy Spirit was manifest to the believers at Pentecost. Ang Holy Spirit po ay nagmanifest, nagpahayag, sa mga mananampalataya sa araw ng Pentecostes, at ito po ay mababasa natin sa Acts chapter 2, verse 2 to 4. Now, the manifestation of God's presence is spiritual, not physical, but it is just as real as if it were physical. Yung pong manifestation, pagpapahayag ng Diyos ng kanyang presensya, ay spiritual na bagay, sapagkat hindi po natin nakikita, kaya hindi po physical. Pero pag yung presensya ng Diyos, pag naramdaman mo, ay parang katulad na rin ng physical. Parang nararamdaman mo talaga na katabi mo siya, nandiyan siya, bagamat hindi mo siya nakikita. And God make known of His presence when we come together. Ipinapaalam o ipinaparamdam ng Diyos ang kanyang presensya kung tayo po ay nagsasama-sama. Ito po ay napakaliwanag kung tayo po ay pumupunta sa simbahan at sama-sama po na nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Sa Exodus chapter 25 verse 22, makikita po natin dito ang instruction ng Panginoon kay Moses na siya ay magtayo o gumawa ng isang sanctuary o kaya yung tinatawag na tent, upang sa ganoon ang Diyos ay manirahan doon. Ang sabi niya sa verse 8, and let them make a sanctuary that I may dwell among them. At sa verse 22, and there I will meet with you and I will speak with you. Ito po ay pinatutuhanan ng Panginoon sa bagong tipan. Sa Matthew chapter 18 verse 20 ang sabi niya, For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kung nasaan daw po ang 2 o 3 na nagtitipon sa kanyang pangalan, siya, ang Diyos, ang kanyang presensya, ibig sabihin nun, ay nasa kanilang kalagitnaan. Something happen when we meet together. God shows when we meet together. You feel God's presence sa praise and worship pa lamang pag tayo po ay nananambahan. Totoo po yun. Meron talagang bagay na nangyayari kung tayo po ay sama-sama na sumasamba sa Panginoon at nagpupuri sa Kanya. Ang Diyos ay nagpaparamdam kung tayo po ay nagsasama-sama. Kaya nga po, sa simula pa lamang ng mga services natin, sa praise and worship pa lamang ay nararamdaman na natin
ang presensya ng Panginoon. Alam po ninyo, ako po ay lumaki sa loob ng simbahan. Mula sa pagkabata ko po, ay nakamulatan ko na po ay simbahan. At talagang naramdaman ko po yung presensya ng Panginoon. Nung lumipat po kami dito sa Mindoro, nung ako po ay 7 taon, ay nawala na po ako sa Panginoon. At napalayo po ako sa church. At ang masasabi ko po, kung hindi sa habag at biyaya ng Panginoon, hindi po ako nakabalik sa Kanya. At sa panahon na yon na malayo ako sa church, malayo ako sa Panginoon, lahat ng mga lugar na pinupuntahan ko, ay wala doon ang presence ng Panginoon. Kaya kalimitan po ay nauuwi sa gulo. At ang buhay ko po noon ay magulong-magulo. So, when the whole body come together worshiping God, His presence is so strong. God's presence is not everywhere, although God is everywhere. Ang presensya po ng Diyos ay hindi po nasa lahat ng lugar. Bagamat ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, sapagkat meron po siyang kakayahan na gawin yon, sapagkat siya po ay omnipresent, siya po ay nasa lahat ng dako. Pero ang kanyang presensya ay nandoon lamang po sa kalagitnaan ng mga tao na sumasamba at nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya. At ito po, mga kapatid, ay mararamdaman at may experience po lamang natin sa loob ng simbahan. Kaya ito po ang isang dahilan kung bakit po tayo patuloy na sumasamba sa Panginoon. Number 2 is God's power. Tayo po ay pumupunta sa simbahan dahil hindi lamang po sa presensya ng Diyos, kundi sa Kanyang kapangyarihan. Sa Matthew chapter 18, verse 19 to 20, Again I say unto you, that if 2 of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father who is in heaven. For where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Alam po ninyo, marahil ang dahilan, na yung inyong hinihingi sa Panginoon ay tinutugon ng Panginoon, ay dahil po sa Kanyang presensya. Kung ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan, makakaasa po tayo na ang Kanyang kapangyarihan ay nandoon din. Kaya po sa loob ng simbahan may mga tao na gumagaling. May mga tao na nagkakaroon ng direksyon sa buhay, nagkakaroon ng kapayapaan habang sila po ay patuloy na dumadalo sa church, na babago ang kanilang buhay. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay nandoon. You know, some people need the power of God, but they don't go to church. May mga tao po na kailangan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay, ngunit ayaw nilang pumunta sa simbahan. Katulad nga po ng aking sinabi kanina, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat lumaki po ako sa loob ng simbahan. Kaya kahit na nung ako ay napalayo sa Panginoon, yung bagay na narinig ko at na-experience ko sa loob ng simbahan ay hindi po nawala sa akin. At yun po ang aking hinanap. Kaya nga po nung ako ay makakita ng 2 pastora noon dito sa amin na nagkakandak ng Daily Vacation Bible School sa mga bata. At habang umaawit po yung mga bata ng mga awitin na naririnig sa loob ng simbahan, ay nagbalik sa aking alaala yung ginagawa ko po nung ako po ay bata. Kaya yun po ang isang dahilan na ako po ay nagpasya na maglingkod na sa Panginoon at nag-aral sa paaralan ng Biblia. May mga tao po kasi na sinasabi na pwede naman akong sumamba sa Panginoon kahit sa loob ng bahay, kahit nag-iisa ako, kami na lang ng Diyos. Parang tama, pero hindi po.
tama yon. Now, ang pangatlo po na dahilan kung bakit po tayo pumupunta sa church, not only because of God's presence, not only because of God's power, but because of God's people. Bakit po God's people? Why God's people? Because God's power and presence flows through people. Tandaan po natin yan. Bakit po natin kailangan ang ibang tao sa ating buhay? Sapagkat ang kapangyarihan at presensya ng Diyos ay dumadaloy sa pamagitan ng mga tao. So you need people. Yun ang dahilan po kung bakit meron pong mga viewers natin ang nagpapadala po ng prayer request. At mamaya nga po sa ating pagtatapos ay pag-pray po natin ang ilang mga prayer request na akin pong natanggap sa linggo na ito. Bakit po sila nagpapadala? Because they need other people. Pwede naman silang mag-pray sa kanilang bahay, sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Pero alam nyo, merong mga bagay na wala sa atin na ang ibang tao lamang po ang makakatugon. Okay? Kaya nga po ulitin ko yung sinabi ko kanina, na kung minsan sinasabi natin, ayaw kong pumunta sa church, pwede naman akong magsimba o sumamba sa Panginoon dito sa aming bahay, pwede naman akong manood ng online. Okay? Hindi ko na kinakailangan pang pumunta sa simbahan. Ulitin ko na naman yung sinabi ko, parang tama pero mali. Yung mga online preaching na katulad ng aking ginagawa ay hindi po substitute ng inyong pagdalo sa church. Makakatulong po itong ginagawa ko po sa inyo. Pero hindi ko po maibibigay sa inyo yung maibibigay ng Diyos sa inyo through other people kung kayo po ay dadalo sa church. Sapagkat ang sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2 verse 18, it is not good for man to be alone. Okay? Nung nilikha ng Panginoon ang lahat, nilikha niya ang kalawakan ng mga bituin, araw, buwan, nilikha niya po niya ang isda, pinatubo po niya ang mga damo, yung mga kahoy, nilikha niya ang dagat, kagubatan. Alam niyo, ang sabi ng Panginoon, very good. Mabuti po yung lahat ng kanyang ginawa. At nasiyahan siya. Pero nung nilikha niya si Adan, at nag-iisa si Adan, ang sabi niya, it is not good for man to be alone. Kaya nga po sa Genesis chapter 1 verse 27-28, sabi niya, so God created human beings in His image. In the image of God, He created them. He created them male and female. God blessed them and said, have many children and grow in number. So makikita ko natin dito that when God created human beings, male and female, ano ang sabi niya? God blessed them. Pinagpala sila ng Panginoon. At ang sabi niya, have many children and grow in number. Well, ito po ay physical na pagdami at paglago. Pero sa spiritual, ganun din po. Hindi po tayo lalago. Kung nag-iisa lamang po tayo. Kailangan po natin ang ibang tao, ang ibang mga mananampalataya. Kailangan po natin ang church. Kaya kinakailangan po na kayo po ay dumalo sa inyong mga churches. Kung minsan po, hindi po natin nare-realize how incredible we are to be called the children or people of God. Hindi po natin nare-realize yun. Pero yung mga Jewish people, naiintindihan nila ito. Sa 1 Peter chapter 2 verse 10, ang sabi niya, who in time past were no people, but now are people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. It is great to be called the people of God.
but we need other people also in our lives. Now, ang greatest commandment na ibinigay ng Panginoon ay sa Matthew chapter 22 verse 36 to 40. Merong isang taong nagtanong sa kanya at ang sabi niya, "Teacher, which command in the law is the most important?" Jesus answered, "Love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and most important command. And the second command is like the first. Love your neighbor as you love yourself. All the law and the writings of the prophets depend on these two commands." Kaya ngayon pinaliit na lamang po 'yon, pinaikli yung commandment na 'yon. At ang naririnig po natin ngayon, love God, love people. Pero meron pang isang tawag diyan, relationship with God, relationship with other people. Meaning, kailangan mo silang pareho. Kailangan mo ang Diyos, kailangan mo rin ang ibang tao sa buhay mo. Now, why we need God's people? Sa 1 Corinthians chapter 14 verse 26, Paul said, "What is then, my brethren, when ye come together, each one hath a psalms, hath a teaching, hath a revelation, hath a tongue, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying." Sabi niya dito, kung kayo ay magsasama-sama, ang iba sa inyo ay merong awit, ang iba sa inyo ay merong katuruan, ang iba sa inyo ay merong kapahayagan, ang iba naman sa inyo ay merong iba't ibang wika, at ang iba naman sa inyo ay nag-i-interpret. At ang sabi niya, lahat ng bagay ay gawin ninyo sa ikalalago. Yan. Kaya, meron pong three blessings, kung tayo po ay nagsasama-sama. Yung edification, direction, at saka protection. Now, edification, ibig sabihin po nun ay building up, pagpapatibay. Okay? Paano ka mapapatibay kung walang ibang tao sa buhay mo? How do you build up? And the way you build up is by someone's help, teaching, or revelation. Kaya nga, kahit ako po, hindi po ako pwedeng magpatibay sa aking sarili na mag-isa. Yeah, napapatibay ko rin through prayer, pagbabasa ng Word of God, pagsamba sa Kanya, pagpapasalamat sa Kanya. Pero hanggang doon lamang po. Pero kung ako po'y makikinig ng mga messages ng ibang mga preacher na katulad ko, whether online or sa loob ng church, ako po talaga ay napapalakas sapagkat meron pong ibinigay ang Panginoong Diyos sa kanila na gift na wala sa akin. At kung yung gift na yon ay ginagamit nila, ang ibang mga tao ay napapalago. God is giving someone what you need, and you have to come together to get, because God designed it that way. Talagang yun po ang paraan ng pagkakaayos ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya nga itong coronavirus, yun ang isang bagay na gusto niyang alisin sa atin na mga mananampalataya. Kaya tama rin po yung CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, na pinaglaban po nila yon at pinagbigyan naman sila ng IATF. Bakit nga po naman yung mga gyms at mga spas ay pinagbigyan? 70% pa nga, 50% pa nga. Baka ipinaglaban nila yung kanilang negosyo. So, dapat tayo rin, hindi naman tayo nagre-rebelde sa gobyerno. In fact, ipinagpipray po natin sila at sumusunod tayo sa kanilang patakaran. Pero kung ganun sana na magbigay ng guidelines, lahat na sana wala, para walang masilip. Ganun pa man, tayo po ay nagpapasalamat sa kanila. Kaya napakahalaga po ng prayer talaga. So God wants us to live in a congregation.
He wants us to come together. Sa atin pong pagwawakas, ulitin ko po, yung 3 reasons why we keep on going to church. Number 1 is God's presence. Number 2, God's power. And number 3, God's people. Sa Hebrews chapter 10, verse 25, you should not stay away from church meetings as some are doing, but you should meet together and encourage each other. Do this even more as you see the day of His return is approaching. Now, ang tanong dito ay ito. If the day of His return is approaching, church attendance should be increasing, not decreasing. Kung talagang naniniwala tayo na malapit nang dumating si God, sa kanyang second coming, si Jesus Christ, dapat mag-increase ang church attendance sa mga churches natin at hindi mag-decrease. May kausap nga po ako na isang kapatid natin na Pilipino na nasa Toronto, Canada. At sila po ay nag-migrate doon at Canadian citizen na sila. At ang sabi niya, Pastor, kung kami ay mag-retire, babalik na uli kami dyan sa Pilipinas at ididibot na namin ang aming time sa paglilingkod sa Panginoon, pangangaral ng salita ng Panginoon at pagwiwin ng souls. So, thank God, sa panahon na ito ng pandemic, ang naging biyaya dito ay lalong naipalaganap ang salita ng Diyos. Dahil sa online, At ang mga churches ay lalong dumami ang kanilang attendance. Maski po sa ating church sa Marikina, ito po ang nangyayari ngayon sa panahon na ito. Maraming salamat uli sa mga leaders at mga members ng ating church dyan sa Marikina. Bagamat hindi na po ako nakakabalik dyan, inaalagaan ninyo ang gawain ng Panginoon at alam ko na kayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Sa ating pong pagwawakas o sa ating pananalangin, sa ating pagwawakas, meron pong ilang mga prayer request dito. Si Lolet Sales, gusto niya na ipag-pray natin ang kanyang mga pamangkin na nawalan ng ina at sila na lang po ang natitira, yung mga anak na ito, pamangkin niya. Gusto niya na ipag-pray natin na sila ay manatiling nagmamahalan na magkakapatid at magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Ganon din po si Doris Evangelista sa Santa Rosa, Laguna. Meron po siyang matinding prayer request pero ayaw ko na pong sabihin sapagkat yun ang kanyang request. Pero alam ng Panginoon yan. Yung mga unknown prayer request, alam ng Panginoon. At ganoon din po si Lisa Giray. Pag-pray din po natin ang kanyang mother at ang kanyang mga anak. Ulitin ko po, ginagalang ko po yung kanilang privacy. Pero talagang humihingi sila ng prayer. Pero alam ng Panginoon po yan kung ano po yung kanilang pangangailangan. At ganoon din po kayo. Hindi ko po alam ang inyong mga pangangailangan. Marahil ay masyadong personal at maging sa mga mahal ninyo sa buhay, hindi nyo masabi. But God knows your heart. Alam ng Panginoon ang mga burdens na inyong dinadala. At tayo po ay manalangin. Lord, sa umagang ito, nagpapasalamat po kami sapagkat kayo po ay nasa lahat ng dako. At alam ko rin po na ang inyong presensya ay nasa sa lugar na ito na kung saan po ako nagpipreach ng inyong mga salita through online at sa panggitan po ng video na ito. Thank you for your presence. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. Lord, narito po ang mga prayer requests. Panginoon, ay pinadala ng mga viewers, O Lord. Si Lolet Sales, ang kanyang mga pamangkin. Lord, I'll pray, Panginoon, sa kanyang mga pamangkin na kayo po, Panginoon, ang gumabay sa kanila. Kung sino man po ang tumitingin sa kanila, Lord, kayo po ang magbigay, O Diyos, ng kalakasan at guidance
sa kanilang mga tumatayong mga magulang upang ang mga batang ito ay patuloy na magmahalan at higit sa lahat ay makakilala sa inyo at maglingkod sa inyo. Ganon din po, Panginoon, kay Doris Evangelista. Lord, alam po ninyo ang burden na kanyang dinadala. But Lord, your power is here with me now. So in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, katagpuin po ninyo, Panginoon, ang kanyang kahilingan, O Diyos. Bigyan ninyo ng katugunan. Alam po ninyo, Panginoon, ang kanyang iniiyak sa ngayon. And Lord, may your peace be upon her, O God. Upang sa ganon ipadama mo sa kanya that all is well at wala pong dapat na ipangamba. Ganon din po sa family ni Lisa Giray, ang kanyang mother at ang kanyang mga anak. God, in the name of Jesus, bless this family, O Lord. Alam po din ninyo ang iniiyak ni Lisa at matinding burden niya ngayon. But, O God, wala pong imposible sa inyo. Hallelujah. Kaya sa pangalan ng Jesus, I'll pray for peace to be upon her, O God, in the name of Jesus. At tugunin ninyo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ganon din po ang mga viewers sa umagang ito. Sa panahon na ito, nabubuhay po kami sa napakahirap na panahon. Hindi po namin alam kung sino ang aming paniniwalaan. Maraming mga tao na naguguluhan ng kanilang isipan, walang kapayapaan dahil sa mga bagay na kanilang narinig, dahil sa mga bagay, Panginoon, na kanilang nababasa. Lord, in the name of Jesus, I'll pray for peace to be upon them. I'll pray for guidance. And may the Holy Spirit will be the one, O God, to guide them, O Lord, in making decisions in their lives. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Salamat din po kay Fede Vera na nag-message ngayon na nabakunahan na siya at wala namang epekto o wala namang masamang epekto ang bakuna sa kanya. Lord, I'll pray for her sa kanyang work, Panginoon, na ingatan ninyo siya. Ganon din po si Brother Robert ang kanilang mga anak. Lord, maraming salamat sa katugunan ng aking dalangin sa umagang ito at ibinabalik ko po sa inyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng kalwalatian sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Well, reminder ko po sa inyo, today is Sunday. Go and worship God in your churches with other believers. Ako rin po ay magpipreach sa umagang ito dito po sa UMLC Church, dito po sa Poblacion 3, Victoria Oriental, Mindoro. Ulitin ko po ang paalaala ng IATF. Magsuot tayo ng face mask, face shields, maghugas ng kamay, mag-alcohol, and practice social distancing. See you again on Sunday, and to God be the glory.